Pinromote mo naman ako eh. Magandang umaga sa inyo lahat po. Bigyan po natin ng daan yung pagbibigay ng maikling statement galing po sa ating mga panelists. Umpisa po tayo sa ating pinakakaliwa, Madam. Pwede po bang tayo magbigay ng 3 minutes na brief po sa inyong pag-uusapan? Basa nila lang po. Thank you po. Ako po si Enriqueta Matayong. Sa urban core sector ako naka-line. Dati po akong organizer, founder organizer ako ng isang malaking urban core organization, yung AMBA Housing. Maraming injustice na nangyari sa mga binuo namin. Kasi dahil dyan sa mga diktador, dahil dyan sa mga palakasan at hindi tamang pamamalakad. Ang urban core sector po ay nandito na lahat ang pinaka-apektado sa lahat ng mga injustice. Poverty, crimes, drugs, nandiyan po lahat. Kaya bilang isang urban core, dito na nararamdaman namin, hindi kami nakakatikim ng tamang proseso na ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kamukha yung nagsabi siya na yung mga housing. Kasi ako po, organizer po ako at nakapagbuo po ako ng pabahay, 1,440 families, 30 buildings, 1,440 units. Yan po ay inagaw po sa akin. Ang namamahala ngayon ay isang organizer ng Gabriela. Kaya po ako nag-volunteer akong pumunta rito para marinig po ang mga injustice na ginagawa sa atin ng panahon ngayon. Ibis na kakampihan tayo, iba ang kinakampihan. Yung mga leftist, kakampi nila. Ako, kahit na mamatay ako rito, gusto kong ipaalam kasi hindi na po tama ang nangyayari sa mga urban poor. Unang-una, magbibigay daw ng pabahay. Ang daming umaasa mahihirap. Pero hindi naman po kami nag-expect na totally bigay. Pero dapat yung naaayon sa mahihirap. Hindi yung may pabahay nga, pero babayaran mo. Maghuhulog ka ng 4,000 a month. Paano naman po yung mga halos pagkain nga lang ang kinikita, lalo na ngayon sa mahal ng bilihin. Kasi bigla naman tumaas. Ang bigas, wala ka nang mabili na 40 pesos. Pati lahat na bilihin tumaas. Paano naman yung mga kasamahan namin na mga nakatira sa mga shanties, mga nakatira sa mga danger zone, umaasa sila ng magandang titirahan na magkakaroon ng magandang pamamalakad. Wala. Kaya nag-a-appeal po ako na sana maiba na. Sana ito na yung pagkakataon na maiba naman na yung naaayon naman sa atin, sa tama. Hindi yung puro injustice na lang ang nararanasan ng mga urban poor. Kamukha yung pag nagbigayan ng mga ayuda. Ang nabibigyan lang ng ayuda, yung mga mga kamag-anak ng mga pinamamahala nila. Yun lang ang nabibigyan. Pero yung totoong mga mahihirap na nangangailangan, hindi yun nakakatikim. Kung sino yung mga nakaupo, yun ang nakakatikim ng mga ayuda na ipinabibigay ng gobyernong ito. Kaya ako, nagpunta ko dito, nag-volunteer ako para maiba naman. Tama na. Dapat tuldo ka na. Yung tama naman na talagang titingin sa mga urban poor. Ang inaano ko lang, ipinananalangin ko talaga na si Madam, maiba naman ang pamahalaan ngayon. Maiba na ang presidente. Kaya
Yun ang ipinananalangin namin mga orphan poor para naman makatikim kami ng sarap, ng ginhawa at ng justice. Maraming salamat. Wala nga. Oh. Magandang umaga sa lahat. Kahit na maulan ay nandito tayo para ipahayag natin ang ating damdamin at ang mga nakikita natin sa paligid sa kasalukuyang panahong ito. Ako po si Reverend Jerry Yanes ng Angeles, Pampanga, isa sa mga tahimik na syudad dito sa bahaging ito ng Luzon. Ako po ay retired minister sa loob ng 33 years. I am a professor of History and English, especially World Studies and Asian Study. Ako rin po kasalukuyan ang advisor o isa sa mga advisor ng moral and spiritual change and progress dito sa Pampanga. Nang matanggap ko ang imbitasyon ito, ako po ay hindi umaasa na makatanggap ng imbitasyon muli upang makapagpahayag ng aking mga nakikita at nararamdaman. Ako po ay nagre-representante, tinanggap ko ito upang i-representante yaong mga church leaders natin na ang kanilang great concern is to continue uphold the rule of law, proteksyonan ang moral at ang espiritu, hindi lamang ang moral at ang espiritual na kalagayan ng ating mga mamamayan mula sa loob ng iglesia, ng church, hanggang sa labas. Na manatili ang kapayapaan, ang kaayusan, at mailigtas natin ang ating mga kabataan sa kasalukuyang nangyayari ngayon dahil bumalik sa lansangan ang droga. Sa nakaraang administrasyon, nagkaroon ng ilang taong pananahimik at nakita natin na tayo ay maaaring lumabas ang bahay kahit madilim. Kahit na ang ating mga kabataan ay uuwi galing paaralan o sila'y mamasyal sa gabi, ay hindi sila natatakot o mga magulang. Ngayon po, natatakot na naman ang ating mga kabataan. Where is the church? Napansin ko po, at maaaring napapansin na rin natin, nasaan ang eklesya o ang church. Dati, ako po ay mayroong malaking respeto sa ating Roman Catholic Church hanggang ngayon. And we need to respect each other's faith and doctrines. Ano man ang ating paniniwala. Kailangan yan. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa puso at hindi sa ating mga itinuturo sa ating relasyon sa Kanya ang pinapahalagaan niya. Ngayon po, noong nakaraang Marcos regime, pinangunahan tayo ng Roman Catholic Church. They were the leading force to lead the people para magkaroon ng people's power. And we are so grateful dahil sumunod na maraming tao. At napabagsak natin ang rehimeng ito. Nakita ng maraming taong pang-aabuso at kahirapan ng mga maraming Pilipino. Ako po ay kung nasa kolehiyo nung panahon na yon. Ako sumusunod sa mga nangyayari dahil ako rin po ay napabilang sa mga aktivista nung ako ay nasa kolehiyo kahit sa maiksing panahon. Ngayon po sa kasalukuyan, malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyayari sa ating bansa. Tingnan ninyo, nagkalat ang mga American bases sa ating paligid. Kami po sa Angeles City, kami malapit sa Clark Air Base. Nasa norte kami. Marapit din po kami sa Subic. At kung magkaroon ng digmaan at hindi ito mapigilan dahil meron tayong mga nakatalagang mga American bases dito sa Pilipinas, sa ating lugar, at meron pang mga missile system, at kung matrigger ang digmaan, ang unang-unang tatamaan ay ang mga base militar at ang mga paliparan natin. Nandiyan pa rin ang gutom. Maraming walang trabaho sa nakaraang mga sunod-sunod na bagyo. Ang ating mga kababayan ay nanatili sa baha. Nanatili sila sa mga tolda
walang bahay, nakikitira. Meron ba tayong nakita? Meron ba tayong narinig na sila ay ating tulungan at pagkaisahan natin na tayo tumulong? Anong ginagawa? Ayuda. Minsanang pakain. Ngunit walang pagpapatuloy na sila'y tulungan upang makaahon sila sa kanilang kalagayan. Ano pa po? Ang droga ay nanggagaling sa Malacanang. Ayaw pakinggan dahil totoo may nangyayaring hindi maganda mula sa ating mga pinuno dyan sa Malacanang. Pababa hanggang sa mga opisyal. Doon po sa amin, sunod-sunod ang raid ng mga pulis. Hindi na babawasan. Nagsawa na po ang aming mga kapitan sa paulit-ulit na raid at pagkakakulong ng mga kabataan. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nandiyan na naman sila sa labas. At ano ang balita? May mga protector sila. Ano ang ating gawin bilang isang church? Tayo bilang isang church, kami, patuloy kaming nanalangin, patuloy namin tinuturuan ang aming mga tupa na sila ay maging mabuting mamamayan, proteksyonan nila ang kanilang karapatan, gawin nila ang magagawa nila na palakihin ang kanilang mga anak at turuan ang bawat isa na matakot sa Diyos. Ngunit hindi sapat ito kung paglabas nila sa church ay nandiyan sa paligid ang mga taong handang manira at pumasok sa kanilang mga tahanan at agawin ang ating mga kabataan at turuan sila na gumawa ng masama. Ang nangyari po sa nakarang mga araw sa paglusob sa isang church, hindi man natin tinatanggap o marahil tayo napapangiti sa kanilang pastor dahil sa kanyang mga sinasabi o sa kanilang paniniwala sa nakaraang mga araw. Ngunit hindi natin makakaila, ito ay isang sagradong lugar. Isang lugar na kung saan nananatili ang pagtuturo ng moralidad at spiritual na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ano ang ginawa nila? Nasaksihan natin yan. Yan ay hindi posibleng mangyari din sa susunod na mga araw sa mga iba pang mga church dahil ang state ay maaaring pumasok sa church pero ang church ay hindi maaaring makialam sa state, sa political. Hindi ba? Kaya tahimik ang mga religious leaders. Bakit? Nandoon ang takot na baka ma-involve ang church sa politika. Ngunit tingnan ninyo ang Biblia mula Old Testament and the New Testament. Hindi ba? They condemn also the leaders in the political arena. Nagkaroon ng mga crusade. Even in the time of Jesus Christ. Before Jesus Christ was baptized, nandiyan si John the Baptist, he condemned them. Yung mga sundalo, yung mga pinuro katulad ni Herod. And then Jesus Christ came. He was baptized and he began his ministry. He condemned them to. Maging ang mga religious leaders na nakikisang-ayon sa gawang masama, kinondemn niya sila. Ano sabi niya sa kanila? Para kayong mga nichong pinturado sa labas. Ngunit sa loob ay puno ng bulok na buto. Ano ang sabi niya? Ibigay niyo kay Caesar ang kay Caesar at ang Diyos ay para sa Diyos. Hindi lamang yan tax ang sinasabi niya doon. Serbisyo, paglilingkod, pagsunod sa batas. At ang dapat tingnan ng bawat isa sa atin, ang church at ang state, bagamat ito ay magkahiwalay, ngunit tingnan natin, unti-unting pinapakialaman, pinapasok na rin ng mga politiko. At ang mga church leaders ay involved na rin sa politika. Pero tahimik sila. Bakit? Bakit sila tahimik? Ayaw nilang masali ng lantaran. Pero nandyan sa loob ng church ang mga politiko. Tumatanggap ng mga tulong sa mga politiko. Hindi masama yun para sa church, para sa mga tao natin sa loob ng church.
Ngunit sa kasangkuyang nangyayari, bakit hindi tayo nagsasalita sa nangyayari ngayon? Bakit tahimik ang church? What the church can do? Where is the place of the church today? Hanggang ganito na lamang tayo, manahimik? Manalangin, tama. Palagoy ng spiritual at moral na kalagayan ng mga tao sa loob ng church. But someday, magigising tayo. Kawawa tayong lahat. Lalo-lalo na ang ating mga anak. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nick Lizazo, nasa dating Pangulo ng Cultural Center of the Philippines at Chairman ng National Commission for Cultural Arts. Ako po ay dating nasa media. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit ang mainstream media, mga dyaryo natin, wala ang mga issues na tinatalakay ng ating mga panelists. Ako po siya manage sa Maisog, sapagkat ito po ang nararapat gawin ngayon. Ang talagang tumindig at tumaban sa mga gobyerno ng BBM. Si BBM po ay isang taong kilala ko ng bata pa. Yung mga bandang mga 10 years old. Naging anak ko po yan sa isang entablado na ginanapang ko bilang ama na dinirect po ni Senada Amador ng panahon na yun. Ako po yung ama ni Irene at ama ni BBM. They were 10 or 8 years old sa entablado. Hindi po natin alam na ganito pala ang mangyayari. Hawak-hawak ko po sa kamay ang dalawang batang yan. At ako po ay ikala bilang isang may edad na sa mas matanda pa ako sa any one of these families. Ako po isang biktima ng martial law in 1972, September 21. Isang umaga po pagising ko at ako'y mag-e-edit sa ABS-CBN. Pero pa dito sa ABS-CBN, siyempre wala. Ako po'y mag-edit ng umaga ngayon. Pagdating ko po sa anong kaliya sa ABS-CBN, punong-puno ng tao. Hindi makapasok. Sarado ang ABS-CBN. So hindi ako makapag-edit. Lahat ng employees, lahat ng mga opisyal ng ABS-CBN nasa labas. Na doon sa restaurant na tinatawag namin noong panahon yun, Now. Kabibili ko palang ho ng kotse noong panahon yun. Escort ang kotse ko. Tudor. Ford Escort. Noong December ho, hinila na. Wala na akong pambayad eh. Kasi ilang buwan na ako walang dinidirect, walang ginagawa. Ewan po kung bakit ang media ngayon, mukhang ang media, busog na busog. Ano? Kasi noong panahon ko, talagang busog na busog kami. Mukhang ngayon, wala akong nakikita sa mainstream media. Kung hindi pa ako sumanib sa maisog na group, hindi ko malalaman itong palapastangan namin. Mabuti, malawak na. Malawak na ngayon at nakikita ng karamihan kung ano ang ginagawa ng gobyerno ito. Ang isang bangag po, hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Panay present tense yan. Walang nalalaman kahapon. Kaya ang nagpapatakbo ngayon ay yung asawa at si Speaker Romualdez. At yan po ay hindi nangyari nung umupo na sila. Yan ay nagsimula noong bago pa sila umupo, pinagbalakan na nila yan. Pinagbalakan. Meron nung pong silent o meron nakatagong opisina na doon nag-opisina. Ito po, imagination ko, script ko. Meron pong ibang opisina, si Miss Lisa at saka si Romualdez. Kung anong gagawin nila pag nanalo na sila at ginamit tayo na. Ako na bumoto kay BBM because of Sara Duterte. Yan po, dahil nandun ang pangalan ni Duterte at sinasawag na unit team.
ano ba yan? Parang palabas na parang teleserye. Diyos ko. Kawawa po si Sara Duterte. Kawawa rin tayo. Pagkat tayo po ang mga naulot. Ang mga tao ay nagoyo itong gobyerno to. Wala pong alam. Tingnan niyo ginagawa. Kamukha rin po. Kasi anak po yan ng mga mahal na tao. Kaya kung gumagastos ng limpak-limpak sa pera, hindi kanila. Ating pera. Wala ko sa kanila yun. Wala sa kanila. Sayang. Sayang mo. Anyway, yeah, ako po isang biktima ng Marcelo, 1972. Marami po salamat. Wait lang. Thank you po, Direct Nick. Hindi naman nalatang ikaw yung pinaka-senior. Si Direct Nick, ito yung susunod na JPE. Si Architect Butch Balyaw po Butch ako. Balyaw. Architecture talaga yung aking career. Kanya, inaasahan ko na ang pag-uusapan ko dito yung tungkol sa infrastructure. Pero nabasa ko dito, corruption yung topic ko. Pwede rin naman. Itsapwera mo muna. Ang tingin ko kasi sa corruption na nagaganap, may pinaghuhugutang agenda. At ang nakikita kong agenda na pinaghuhugutan ng malawakang korupsyon is yung ambition ng Marcos Romualdez families to perpetuate themselves in power. Makikita niyo naman kahit na i-backtrack natin ang story, ngayong araw na ito, pwede na natin i-conclude na talagang ganun nga ang balak nila. Sapagkat yung unity na itinatag noong 2022 para tumakbo sila pareho, kusa naman talagang binuwag intentionally. Because the very clear agenda was to promote Martin Romualdez to succeed Marcos Jr. So, ang naging resulta po, instead na i-promote ang good governance, instead na i-promote yung interest ng bayan, interest ng tao, ang nangyari po, naging personal agenda at ang pagpapatupad ng kanilang mga ambisyon ang naging objective. Sige ma'am, diretso ka po. Kanya po, makikita natin or mapipinpoint natin ang pugad, the nesting place of corruption. Ang pugad po ng korupsyon ay nasa loob mismo ng Kongreso. Umpisahan natin sa budgeting nila. Katakot-takot na budget insertions ang nakalagay. At ang presidente never niyang dinito ang budget. Pinalusot lahat ng mga unprogrammed budgets. At hindi lang yon, garapalan pati sa pinulgar ni former Education Secretary Sara Duterte na yung kanyang classroom projects behind her back, nadagdagan ng billion-bilyong budget na siya naman ang walang control. Yung mga tipong ganon. Oo, ano yung... Yan naman po bilang mga nasa media, ma-analyze nyo naman yan. Sabi nga ni Inday Sara, she doesn't have to invent the issue. True. Because the issue is right in black and white on our national budget program. So, pakisilip na lang po. Ang gusto ko lang pong banggitin sa inyo at i-highlight sapagkat nakakadiri
to the point of obscenity. Yung makikita ninyong paglalantad ng kanilang ill-gotten wealth. Umpisa natin kay Kimbo. Si Kimbo po, nakakapagtaka or ng term nun. Pero hindi po kasi Bago na talaga nga eh. naman na Bumalik na yung nagmamalinis dating lang. damit. Kasi ngayon, makikita nyo sa kanyang Facebook page, nawala na yung earrings, Nawala na, tinanggal. nawala na Kaya, yung kwintas. At yung damit niya parang sa Satin. tabi na lang niya parang pero po tapos na tapos na po Di ba na po? madami na kumalat eh. Sobra na so pwede ba Kimbo sumang like dito? Pwede ba Kimbo tumigil-tigil ka dyan? Tama. Pera ng taong bayan yan. Pero ang karma, napakadaling bumalik, di ba po? So, nung nasa plenary siya, at i-sponsor niya yung national budget, Ano sabi ni Inday Sara? Ang kinompronta siya Sara. ni napakatapang na kongresista ng Quezon City na si Bernadette Herrera. Habang pinapanood ko si Kimo, parang sabi ko, Ben, buti nga. Nakakahiya. So, hindi pa tapos yung ating galit sa paglalantad ng unmistakably ill-gotten wealth. Hindi pa tayo tapos pagsawaan si Kimbo. Lumantad itong kongresista galing sa Maynila na akala ko kontrabida sa isang Fernando yung mataba. movie. Bigla lumitaw. Lahat ng katangian ng isang kontrabida sa isang Fernando Po Jr. movie Si nasa Valeriano kanila. ba yun? Nagmula sa isang mahirap na distrito ng Maynila, walang kabagay-bagay na nagsusuot ng mamahaling lilo. Dinadala na lang sa kapal ng mukha. Ang problema, hindi naman natigil sa kanya. Salamat sa inyong mga vloggers, salamat sa inyong mga influencers, kapag may nakita na naman tayong isang malaswang paglalantad ng isang pastor. Isang pastor na pinagmamalaki ang kanyang pastor. Pasensya na po, Bishop. Pero etong isang pastor na ito, na napakayabang ilantad ang cross ng ating Jesus Christ. Si Abante. Totoo. Pero sabay sa kanyang paglantad bilang pastor, nilantad na rin niya ang kanyang dakaw na yaman. True. Saan ka naman makakita ng isang pastor na supposed to be a servant of God, na matatakot sa kanyang buhay Swerte at gumamit na isang bulletproof na Cadillac Escalade na ang halaga is 18.5 million. Akala ko, yun lang yung kanyang karangyaan. Pero siya mismo niyabang niya na meron siyang AMG Benz na mga worth 10 million. At hindi tumigil. Niyabang niya mismo na meron siyang motor na worth 1.7 million. Grabe yun. At katulad ni Kimbo at saka ni
Mas guwapo pa si Paquito Diaz eh. Pero parang si Kimbo at saka si Paquito Diaz, Kim Kim. niyabang din niya yung kanyang mga Rolex na worth 2.7 million, 1.7 million. Chinek ko kung anong negosyo ni Abante. Wala naman. Pare. Pero kung lumantad sa Kongreso at nagtatanong sa kanilang mga resource persons, even kay Inday Sara, akala mo sila na yung mga pinakamatino. Walang Samantalang halatang halata naman ang purpose nila kay Inday Sara is para kanilang hiyain. ng mga tete. Pero ang nakakagalit, there is impunity. Wala nang law and order. Wala na silang pakialam, walang decency. Wala. Just the other day or yesterday, sa plenary, dinidiscuss yung national budget. Last na lang po ito kasi magti 3 minutes na po. Kaya lang ayokong palagpasin ito. Sa plenary, gustong magtanong ni Congressman Marcoleta True. kung saan gagamitin yung 6.3 million, a trillion, Trillion. in regard to its application to improve the lives of our poor people. Kumbaga, gusto niya ma-pinpoint saan ba dito yung magpapaangat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Saan dito? Hindi siya pinayagang magtanong. Hindi pinayagang magtanong si Congressman Marcoleta, pero galit sila kung ayaw ni Inday Sara silang sagutin sa kanilang mga walang kakwentang-kwentang katanungan. So, yan lang po ang limitado lang po kasi ang aking baka matanggal na ako sa maisip. Hindi, architect. Pero since yung corruption na binigay sa akin, yun nga po, kayo naman po eh. Google-able naman lahat yan eh. Pero ang masasabi ko lang, grabe na po talaga ang corruption. Grabe. Malaswak. Salamat po. Maraming salamat po. Gabi, nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa aking mga kasamahan. Ako po ay dating pulis, dating INT ng PIDEA, at naging kabilang sa intelligence community both ng PNP at ng PIDEA. Kahapon, kaharap ko yung ilang mga kapok ko na kasalukuyang mga nasa serbisyo pa at ang ilan sa kanila ay nasa Malacanang. Ayon sa kanila, yung nagaganap at mga ginagawang mass actions, partikular ng hakbang ng maisog, ay grabe yung tinatamong pagkataranta ng mag-asawa doon sa palasyo. Itong napakalaking pagkilos na nakatakdang gawin bukas, ang fearless forecast ng aking mga kasamahan ay maaring magresulta sa pagpapakamatay. Magpapakamatay daw itong si Bongbong Marcos kapag bilusog ang Malacanang. Taranta na siya.
ayaw na daw niya na umalis dito sa Pilipinas. Ito base doon sa aking mga kasamahan. Yan po yung ano. Ang sabi ko nga, bakit ayaw Baba na lang siya. nilang bumitiw? Ba't ayaw na lang nilang umalis? Sobra-sobra na yung kanilang kinita. Yun yung sinabi ko. Pero ang sabi nila sa akin po, wala silang planong umalis. 30 years silang nawala sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila, gumagawa silang ng paraan sa pamagitan ng People's Initiative para patuloy na manatili sa pwesto. Sinong may gusto? Hindi si Bongbong. Ayon sa kanila, sa takbo ng mga galawan, yung pinsan at yung asawa ang nagmamakinarya. Ito ang humahawak at nagpapatakbo ng makinarya ng gobyerno. Nakakalungkot po sapagkat itong Bongbong Marcos na ito, nagkaroon ako ng personal attachment mula nung mahawakan ko yung kaso nito noong 2012. Doon lang po ako nagkaroon ng interes sa isang Bongbong Marcos mula nung mahawakan ko yung kaso at kunang-kunang salaysay. Yung confidential informant na pinapangalanan ko ng si Bong Tasa. Marami kaming na-extract na information patungkol dito kay Bongbong Marcos. Pero ang nakakalungkot ay yung pagtanga-tangahan ng ating mga law enforcement units. Meron tayong NBI, dating Kukom. Meron tayong Director General ng PIDEA, dating miyembro ng PNP Special Action Force. Meron tayong PNP na galing doon sa nag-graduate ng Philippine Military Academy. Pero matapos malantad sa publiko yung confidential information na nilalaman ng classified documents na inilabas ni Maharlika, ipinagwalang bahala lamang po nila. Pero kung ito, ordinaryong tao, katulad ni Juan de la Cruz, porsigido itong mga law enforcement units na ito at hihingan pa ng pondo. Hihingi pa sila ng pondo para magkaroon ng OPLAN o yung tinatawag na Case Operational Plan. Napakadali lamang po trabahuhin yan. May natanggap kang information. Sandali lang yan eh. Doon sa intelligence cycle na ginagawa namin eh. Ipo-process namin yan. Ibabalidate namin yan. Diba? Sa pamamagitan ng casing and surveillance, kailangan magsagawa ka ng test buy, magsagawa ka ng entrapment operation, madali. Pero bakit hindi ginagawa? Ang masakit nito, nakakadamay pa. Noong mga nakarang araw, hinala lang. Pero kinukumpirma ng aking mga dating kasamahan, ilang cabinet secretary na talaga ang kajamming niya. Wala na lang talaga silang magawa sapagkat mawawalan sila ng trabaho. For the sake na lang ba? Ngayon, mga kapatid, sa mga narinig ninyo, patuloy pa rin po ba tayong magwawalang bahala? Kaya yung gagawing bukas, bagay na bagay, saan? Doon sa pagpapakabataan
papatay na. Hindi po. Doon sa kamatayan ng pag-asa ng pamilyang Pilipino na patuloy tayong pinamumunuan ng mga bangag sa gobyerno. Ano po? Magandang umaga po sa inyo Direct to lahat. the point talaga. Ako po si Ed Francisco, ang National Chairman ng Citizens Congress for Good Governance. Ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay yung flood control projects. Dahil ako po ay isang inhinyero at doon sa mga press report po ng ating Pangulo na meron po siyang 5,500 flood control projects. So, after kinabukasan po nagkaroon po ng kalina, Hindi na nga lang mag-video. bumaha Parang ganun. po ang Metro Manila. So nagtaka po, saan po napunta yung 5,500 projects? Walang din. At lalo po akong namangha sa report po ng ating Presidente na kaya hindi po nag-function ang 5,499 flood control projects dahil meron pong isa na napangga ng barko. Natinig po ba niyo yun? Yes. Tsaka wag nang pag-usapan. So, nag-research po ako, nag-google ako. Ang report po ng ating Pangulo, doon sa kanyang nakaraang show na 5,500 flood control projects. Ang nakita ko po sa Google is only, ang actual po 5,521 flood control projects. Ito pa ang hindi maganda. Out of 5,521 projects, 3,107 po na flood control projects ay yung natapos na nung nakaraang administrasyon. Only 2,414 projects lang po ang nagawa mula noong 2022 hanggang May 2024. Nakita po natin ang discrepancy. Lalo po tayong mamamangha kung ang titingnan po natin yung mga budget doon sa yung mga nagawang yun. At ang plano pa po nila sa by 2025 up to the end ng 2028, gagawa pa sila ng 5,000 flood control projects more. Ano po? Ibahin po natin ang tema. Huwag na pong maging monologue, maging dialogue. Kung siseryosohin po natin ang flood control, napakasimple po. Ikumpara po natin sa ating pamamahay. Bakit tumutulong ang ating bubong? Sagot po. Bakit po tumutulong ang ating bubong? Dahil may butas. Bakit nag-o-overflow po? Ang ating bubong po, kumpara natin, katulad sa Marikina, kaya po pinabaha ang Marikina dahil catch basin, ang karamihan po ng tubig na dumadaloy downstream to Marikina is yung Sierra Madre sa Montalban. Ano po? So, yun po ang bubong. Nagda-downstream, bakit po ang gutter ay nag-o-overflow? Dahil po barado o kaya maliit. So, ano po yung nag-stand po yung ating gutter? Pagkatapos po sa gutter, pupunta sa downspout. Bakit po nagbabara ang downspout? Baka naman yung ating storm drain barado. Hindi po ba? At bakit naman po napupuno ang storm drain? Baka naman po yung floodways puno na, parado pa rin. At bakit yung floodways natin puno na? Baka naman po itong
lake na pinupuntahan nun, mas mataas na po kaysa doon sa catch basin. Ganun po kung seryoso po ang gagawin, ikumpara lang po sa bahay ang pagkokontrol ng flood. Mas madali pong kontrolin ang baha kaysa kontrolin ang budget ng Pilipinas. So, iyon po ang aking ipinagtataka. Sana, doon po yung mag-mitigate ang risk at gawin po ang adaptive approach engineering. Hindi po natin maiiwasan taon-taon na we are going to suffer an average of 20 typhoons. Out of 20 typhoons, 3 to 5 po ang malakas na magsisilbing malala. Bakit hindi po natin i-anticipate o gawan po yun ang paraan kung tayo po ay magiging seryoso? Imagine, we are spending 1 billion a day for that project. 1 billion a day. Sa 1 billion pong iyon, kung isasubsidize po sa bigas, baka makuha yung 20 pesos per kilo na bigas. Yan lang po. Marami pong salamat. Good morning po sa ating lahat. Ako po si kasamang Ed Laurencio, ang nagre-represent sa labor sector. Ako po ay Gensec ng Association of Genuine Labor Organization. Kami po ay biktima rin ng martial law nung panahon nitong Ferdinand Marcos Sr. Hirap na hirap kami mag-organisa dito sa Luzon, lalo na sa Valenzuela. Kami hinahagat, panahon pa ng PC. No? Pero ngayon mukhang nararamdaman na namin muli yung pagbabalik ng martial law. Itong pagbabalik ng martial law, dapat magising na ang taong bayan. No? Pero martial law na sa hanay ng mga manggagawa dahil una, hirap na po kami mag-organisa sa hanay ng mga manggagawa dahil mismo yung namumuno sa Department of Labor na si Secretary Laguesma, tahasan na sinasabi na ang mga manggagawa ay regular sa service provider. Hindi na po doon sa principal kung saan nagtatrabaho ang mga manggagawa. Pangalawang martial law na nararamdaman namin sa loob ng kumpanya, sahod. Ibinato kami sa Regional Wage Board na ang kakarampot na ibinibigay ng gobyerno sa dagdag sahod, yung inflation rate, daman-dama ng mga manggagawa. NCR, ang minimum wage, 645. Boundary ng Bulacan, may kawayan, 500. Ang presyo ng mga bilihin, may pagkakaiba ho ba sa Bulacan, sa Laguna, at sa iba-ibang rehiyon? Tapos ito pa, ang nangyari ngayon sa PhilHealth, pera ng mga manggagawa, nasaan isang instruction lang ng Secretary of Finance sa pamumuno ni Rap Recto. Hindi po excess yaang sinasabi ninyo. Yaan ay unused na pondo ng mga manggagawa. Bakit ibibigay diyan sa National Treasury? 89.9 billion ang naipasa na ngayon sa National Treasury, 30 billion. Papaano? Bulok na nga ang serbisyo ng mga public health hospital natin.
Ang mga manggagawa, ang taong bayan, pipila sa public hospital, may sakit na nga, madaling araw, pipila sa PGS, ay lalong mamamatay. Yang unused na yung pera ng mga manggagawa, dapat ang ginawa nitong mga specialist ng PhilHealth, pinalawak ang scope, dinagdagan ng mga benepisyo ng mga manggagawa o ang taong bayan na nagkakasakit. Ano ang silbi ng universal health? Nararamdaman ba natin? Hindi. Kaya sa darating nitong September 21, kami po ay lalahok sa panawagan ng hakbang ng maisog para sa never again itong martial law at buwagin ang Regional Wage Board. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Amalia Motya, representative ng Bayalabi ng Metro Manila United Sultanate. Salamat po sa pagdalo ninyo dito. Lahat po tayo sa ating mga kasama, mga kabayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po nandito bilang isang babaeng Muslim. Nakikita naman ninyo ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakaiyak, nakakalungkot. Nung kasagsagan na sila ay naghihingi sa atin ng buto, ay Unitim. Tandaan natin, nagsimula sila sa Unitim. Tapos ngayon, nasaan na? Bakit hindi nila inaatupang ang mga bilihin natin na sobra-sobra na? Ang kurap, patayan, droga, nagsigbalikan. Bakit dito pa nila ginagawa sa ating bayan? Bakit sa ibang bayan, Singapore, iba-ibang mga lugar, kayang-kaya? Di ba tayong mga Pilipino matatalino tayo? Hindi natin ba masunod? Kaya tayo, huwag tayong magpagago sa nangyayari ngayon na wala tayong hustisya. Tayong mga Pinoy, tayo lahat, mga kababayan ko, naghihirap tayo sa nakikita natin sa sitwasyon ngayon. Lalo na ang mga mahihirap. Paano na kaya yung nagagawa nila sa mga mahihirap? Sila nagyayaman, tayong mga mahihirap, lubog. Dapat tayong bigyan nila ng pansin. Dapat tayong bigyan nila ng pangalaga. Hindi ganito na puro bangayan sa Senado, puro bangayan sa Kongreso. Dapat tayong bayan ang tutukan nila. Si Sara Duterte, nakikita natin, maganda naman ang kanyang mga gawain. Bakit ganito? Ginigipit. Pero ang totoong kurap, hindi naman ginigipit. Pinapalawak. Nasaan ang mga isip? Kaya tayo, di tayo papayag. Di natin ibibigay. Di tayo susuporta sa mga mali. Ituwid natin. Tayo ang nakakaalam, nakikita natin ang ating mga mata, ang ating isip, nakikita natin ang mga social media. Tayo ang nagluklok. Kaya sa susunod, sana mahingi ko na hindi na tayo magpapagamit muli kasi malapit ng eleksyon. Na ang ating tingnan na yung totoo na lumalaban sa ating bayan. Yung may interest party sa ating bayan, wag na. Kasi dito tayo nalulubog sa kurap-in-kurap. Daming patayan. Wala tayong justisya. Wala tayong nakukuhang katotohanan. Paano na kayang mga mahihirap ngayon? Paano na tayo? Dami din natin na naglalakad sa lansangan, pero walang pangyayari ang buhay. Dapat bigyan nila ng tugon ang
ang mga ganyan. Kaya nandito ako, alam mo makamarcos ako, binuto ko siya. Pero ngayon, naisip ko na mali pala ang naibuto ko. Kasi wala akong nakita ng kagandahang administration. Kaya sana, nandito po kami ng mga Muslim. So, ka-support po niyo kami. Full support po kami. Hanggang sa dulo po kami. Makipagtira tayo sa katuwatan at gawin natin ang ating bayan na Pilipinas. Palayasin natin ang mga maling tao na hindi may interest sila sa ating bayan. Kaya hanggang dito lang po ang aking masabi. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po at bago po natin na ibalik sa ating tagapangulo ng habag na ito para sa mga katanungan, hayaan niyo pong magdagdag muna po tayo ng kaalaman tungkol po sa hakbang na Marisol. At tayo po ay nagpapasalamat, no, kahit papaano po ay may mga kasama tayo mga taga-mainstream media rito para i-cover to. Pero higit sa lahat, tampakan po natin. Sila po ang mga maisip natin na nandito ngayon. No? Higit sa lahat, ang mga walang sawa po nating mga simpleng tao lang, no, ng mga vloggers natin na nagiging mata at tenga na ng bayan. Okay. Gusto lang po natin linawin ng hakbang na maisip po, ito po ay isang organikong hakbangin ng mga mamamayang Pilipino. Wala pong nakalikod na mga politiko dito sa hakbang na maisip. At ito po, naitatag, no, bilang isang simbolikong lider, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasi po hanggang ngayon, siya po ang tinitingala ng mayoryang Pilipino. Dahil kitang-kita po ang pagkakaiba, simula nung siya ay nakaupo hanggang sa bumaba, ngayon po ang presidente natin ay nahaharap po sa kaliwat ka ng mga isyu, lalo na po sa isyu ng kabangagan. Saan po tatakbo ang bansang ito kung hindi sa ating dating Pangulo? Pero lilinawin lang po natin, ang hakbang na maisog hindi po ito labanan ng Duterte Marcos. Sapagkat ang mga tinatalakay po dito, mga kababayang maisog, hindi lamang po tungkol sa politika. Ito po ay mga issue na may kinalaman po sa advocacy at prinsipyo ng transparency, accountability, peace and security o ang good governance na hinahanap ng taong bayan na hindi maipakita ng administrasyong bangag na ito. Galit. Ang hakbang na maisog po ay siya ng totoong oposisyon ng gobyernong bangag. Kasi po, wala nang oposisyon ngayon sa ating gobyerno. Ang mga oligarko, ang mga terorista komunistang na andyan sa Senado at Kongreso ay wala na pong nag-o-oppose. Bigyan na po sila at bulag sa nangyayari habang isinusulong nila ang kanilang mga personal interest, paninira, ganoon na din po ang kaliwat ka ng nakawan na hindi po tayo nabibigyan ng malinaw na kaalaman ano na po ba ang nangyayari sa ating bayan. Kaya po, ang taong bayan, simula nung Enero ng taong ito, ay gumawa ng isang hakbangin. Tinawagan ng taong bayan ang dating presidente na nakitaan natin ng totoong liderato. Ang taong bayan sa lahat ng panig ng sulok ng Luzon, Visayas, Mindanao ay nagpunta ng Davao upang ilunsad ang hakbang ng maisog. Yan po ang nangyari. Kaya doon po sa kulang ang kaalaman at impormasyon at pilit na sinasabi si Duterte ang nasa likod na to, nagkakamali po kayo. Dahil si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang tinitingala ng taong bayan na siyang makakasagot sa suliranin ng ating bansa at siya po ang naging takbuhan ng mamamayan, kaya nagkaroon po tayo ng hakbang ng maisog. Sa mga hindi po nakakaunawa, hakbang na maisog po ay salitang Bisaya na ang ibig pong sabihin, step of the brave sa English. O hakbang ng matatapang. Sino pa ho ang matatapang ngayon? Nalalantad. Wala na. Yung inaasahan po natin na division of the house every time may mga issue tungkol sa anomalya, every time
na may issue tungkol sa maling pamamalakad, wala na pong oposisyon. Lahat po sila nakasentro na sa paninira, panggigipit, Pwede rin ka. at pambababoy sa ating gobyerno at sa ating lipunan. So wala na pong tatakbuhan ng mamamayan. Oo nga. Tanging tayo na lamang po ngayon dito sa hakbang na maisog ang itunuturing na totoong oposisyon ng bayan laban sa mapang-abusong gobyerno, lalo na sa presidenteng pangag. President ng ano yun, ng... Kaya ngayon po darating na Sabado, mga kababayan maisog, ilulunsad po natin ang luksang bayan. Yeah. Huwag niyo pong isipin na ito ay politikang Duterte lamang. Hindi ho. Dahil ang mga isyong tinatalakay po dito ay may diretsang kinalaman sa buwis, dugo at pawis ng mga mamamayan na iniingreso natin sa ating gobyerno na ninanakaw. Yan po ang totoong isyu. Ang totoong isyu ng seguridad sa loob at labas ng ating bansa ay ang mamamayang Pilipino ang siyang magkakaroon ng problema sa bandang huli. Hindi lang po si Duterte. Ang 20 pesos na bigas, ang gutom, ang karahasan, ang droga, hindi po usaping politika yan. Yan po ay totoong usapin ngayon ng ating lipunan na hindi binibigyan ng pansin ng ating gobyerno dahil sila po ay busy sa pamumulitika. So sino po ang totoong namumulitika rito? Ang totoo pong namumulitika dito ang House of Crocodiles. Ang Malacanang na bangag. Sila po ang totoong namumulitika. House of Crocodile. Meron pong pananagutan ang ating presidente sa usapin ng pagtitiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno. At malinaw na malinaw, matagal na pong ipinananawagan ng mamamayan na para matanggal ang hinala ng taong bayan na ang presidente natin ay merong delusional minds dahil sa epekto ng paggamit ng droga, kaya mali-mali ang kanyang mga pahayag, mali-mali ang kanyang mga sinasabi, malayo sa katotohanan, nananawagan ng taong bayan ng hair follicle drug test. Bakit hanggang ngayon hindi maibigay? Kasi po, may kasabihan tayo sa ating batas, justice delayed, justice denied. So kung ang isang tao ay pantulot o pilit tinatakasan ang panawagan ng taong bayan na nagbigay ng mayoryang mandato sa kanya nung nakarang eleksyon at sinamahan pa ng ating Vice Presidente Sara Duterte dahil sa paniniwala na pagkakaroon natin ng unity and continuity, ang isang simpleng panawagan ng mamamayan hindi magawa. Bakit kaya? Yun lamang po ang ating katanungan. Kasi lahat po na nangyayari ngayon, may kinalaman po yan sa matinong pag-iisip ng nanunungkulan, lalo na ng ating presidente. So ang usaping bangag ay isang usapin na nagpapahirap sa taong bayan, na nagbibigay ng kaguluhan sa Pilipino, kapwa Pilipino, kaya tayo nahahati. Dahil nagtataka tayo, pilit nilang sinasabi, ang Duterte daw ay masyadong gahaman sa pwesto at ang hakbang na maisog daw ay si Duterte ang nagsulsul nito. Wala pong katotohanan yan. Sapagkat hindi po politika ang pinaglalaban ng hakbang na maisog. Ang ipinaglalaban po ng hakbang na maisog dito, 4 na advokasya ng mabuting pamamahala. At yan po ay ang transparency, accountability, peace and security. Ang tanong ng hakbang na maisog sa sambayanan, meron pa ba tayo yan? Meron pa ba? Wala na. It is clearly a betrayal of public trust para sa isang presidenteng bangag na iligal na sinasabi ng ating batas na ang paggamit ng droga ay kriminal na ipinagbabawal sa ilalim ng ating saligang batas. Pero ang ating mismong presidente ay hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ipakita sa taong bayan na hindi siya bangag. Simple lang naman eh. Hair follicle drug test, tapos ang issue. Good governance, tapos ang issue. Buksan ang libro, tapusin ang pamumulitika.
Bakit pilit nilang ibinabalik ang issue ng extrajudicial killings na sinamahan pa ng mga kongresista